Sa madaling salita, mabubulag na siya. Mabubulag? Malinaw na ba? Oo, Doc. Naintindihan mo? Oo, oo. Tuloy! Doc, magandang hapon ho. Ako ho yung pinsan ni Wendy Pangilinan. Maupo ka. Doc, matanong ko lang ho sa inyo, no? Ano ho bang nangyari kay Wendy? Wendy Pangilinan? Ligtas na siya sa kamatayan. Nagkaroon lang ng problema yung kanyang mga mata. Nang sinilip namin ang kanyang mata sa ophthalmoscope. Doc. Mahaba yan. Mabuti pa, dukutin nyo na lang ulit. Dukutin nyo na lang. Doc. Ha? Dukutin? Ang alin? Dukutin ang alin? Si Wendy, dinukot ni Doc yung Doc naman! Anong dinukot nyo kay Wendy? Wala akong dinukot kay Wendy. Sabi mo, dinukot eh. Teka. Ano ba? Hindi. Ano ba talaga? Sandali! Hindi dinukot yung kay Wendy. Yung mata ni Wendy, tinusok, bulag. Hindi na makakakita. Ha? Bulag na si Wendy? Oo, at kailangan niya ng makakasama na magbabantay sa kanya. Sige ho, makakaasa ho kayo na hindi ko siya iiwanan. Doc, kamusta naman ho yung kasama niyo nung naaksidente? Si Austin? Yung pogi, ligtas na rin siya. Nagkaroon lang ng konting galo sa noo. Pero para makasiguro, ineksami ko buo niyang katawan. Ang kinis ng balat niya, flawless. At may mga balahibo pala siya sa dibdib. At ang ganda ng lips niya, ha? O sige, maiwan ko muna kayo. I-examinin ko pa ulit ang buong katawan niya para siguradong sigurado. O paano? Sige na ho. O sige ha, baka hinihintay na ako ni Austin. Salamat po. Excuse ha? Ako nga pala si Jo, yung pinsan ni Wendy. George, ako yung tumulong sa pinsa mo nung naaksidente. Ay, ikaw pala yun! Salamat ha! Wala nga naman. Naku, George, paano kaya kami makakaganti sa kabutihang ginawa mo? Mabuti pa. Sige na, nagugutom na ako. Ganon? Ayaw mong mag-abuloy sa ampunan ng mga pusa dahil meron ka ng sinusustentohang cats. Kinukubayana ka. Ikaw pala dapat kisitin ng mga jeepney eh. Kapag hindi ka nagbigay ng kontribusyon, ipagtatapat ko kay Elmo ang lahat ng aking nalalaman. Sige, magsumbong ka. Bahala ka. Ibubulgar ko ang lahat ng malalaswa mong gawain. Ale! Amelia, magpapapirma ako ng petisyon sa lahat ng residente dito para may deport ka pabalik sa Karkar, Cebu via MV Virginia. Mag-isip-isip ka na. You only have a few minutes left. Ayoko. Kita mo na? Titinaban tayo ng takot? Silmo na nawawala sa Saudi. Mrs., hindi naman ho tayo nakakasiguro. Ang natanggap po naming report mula sa Riyadh ay nagsasabing natagpuan na ang truck na minamaneho ng inyong mister sa gitna ng disyerto. Hindi nga lang makita ang driver. Ay, tikbak na. Purita, ano ba? Hindi ganun eh. Hanggat hindi natin nare-recover ang bangkay ng inyong mister, wala tayong paraan para mapatunayan na natuluyan na nga siya. Ay, para sa akin, talagang dead ball na. Ka naman purita eh. But don't worry, Mrs. Robles. Marami kaming inassign na research team para hanapin ang inyong asawa. I'm sure hindi sila titigil hanggat hindi nila natatagpuan ang bangkay ng inyong asawa. Ako, para ano pa?
Patay na. Ano ka ba talaga? Hindi ka na papapawat? Kawawa na kasi mo. Pumunta lang na sa akin para kung hinawa ang aming buhay. Napreto na sa t-shirto. Huwag ho kayong mag-alala, Mrs. Meron hong compensation na matatanggap ang may iwan ng iyong mister. Hindi naman namin maaaring pabayaan ang kanyang mga minamahal. Eh, magkano ho ba yung compensation? 10,000. 10,000? Diyos ko, 10,000 lang? Mawawala yung pinakamamahal mo sa buhay? Sapat na ba yun? $10,000 US. Magkano? $10,000 US. Madatong ka na, Amelia! Oh my God! It's 250,000 and 500. Pero huwag kayong mag-alala, Mrs. Robles. Pag natagpo ang buhay ang inyong asawa at nasa mabuting kondisyon, mababalik siya sa Aba, inyo. ay wala. Patay na yun eh. Oo. Bye. Wow! Brownout! Salamat!